Magandang hapon mga kaguro! So ito po, nagre-ready na po tayo dahil hapon na po sa undas natin. Ngayon po ay nagre-ready na po tayo para magluto tayo mga kaguro muli ng Cebuanong Balenciana mga kaguro. Paborito ng mga Cebuano, mga Bisaya, mga kaguro. So lutong Balenciana po ito ng mga Cebuano, mga kaguro, ang lulutuin natin. So, ngayon po ay nandito na po yung ating nakaredy na po. Nasaing na po natin mga kaguro ang ating, ayan, nagdilaw-dilaw-dilaw na malagkit mga kaguro. Sinaing na natin ang ating malagkit. Nilagyan na po natin ng kaunting food coloring para maganda tingnan. Balenciana ang labas mga kaguro. So halos puno po yung ating kaldero mga kaguro. So medyo marami po itong ating lulutuin dahil meron po tayong special na visitor dyan. Kita niyo po mga kaguro. Yan yung pamangkin ko nandito galing sa Pangasinan. So, ayan po. So, magluto tayo ng Balenciana ngayon mga kaguro. Cebuanong Balenciana, lutong Balenciana. Gawa ng Bisaya mga kaguro. So, ayan po dahil Cebuano po tayo, Bisaya po tayo mga kaguro. And we are proud to be a Bisaya or Cebuano mga kaguro. So, ayan po. Ito na po yung ating pork, baboy po, haluan natin ng baboy, laman na medyo taba-taba. Meron din po tayong atay mga kaguro ng baboy. Pasintabi po sa hindi kumakain. And meron na rin po tayong maraming sibuyas mga kaguro. Marami po yung hinihanda kong sibuyas. At ito meron tayong 2 pack na pasas, 1 pack na pork cube. Meron po tayong butter mga kaguro dahil ito po ay butter Balenciana mga kaguro. At meron tayong 2 can na pork green peas pala mga kaguro. At syempre lagyan natin ng liquid seasoning at konting toyo. So ayan po mga kaguro. Ready na po tayong magluto. So yung bawang natin mga kaguro ay nag-igisa ko na po. Ayan. Nagisa ko na, pinatay ko lang po. So ngayon ay sindihan natin ulit ang ating kailan. So ayan na po. So dahil naigisa na po natin mga kaguro, nauna ko na paglagay yung ating bawang dahil uli ko na pong nakita yung ating butter mga kaguro dun sa ref. So, lagyan natin ng butter mga kaguro ang ating igigisa. Yan, dagdagan po natin. Puto lang po tayo dito ng kaunti dito sa ating butter. Kasi maliit lang po. Yan. So, kuha tayo dito ng kaunti. Dagdagan natin mga kaguro. So, ganito lang kalaki yung ating idagdag. Yan. So, lagay na po natin mga kaguro dito. Yan. So, balik na po natin ito sa ref. Kasi baka matunaw mga kaguro. So, ilagay lang po natin dito mga kaguro yung ating butter. Yan. Okay. So, ayan po. So, isa na po natin. So, pasensya na po at nauna po yung ating bawang mga kaguro bago natin nilagay ang butter kasi ngayon ko lang napansin na may butter pala dun sa ref. So, ayan. So, ito po ay butter Balenciana mga kaguro. Lutong Cebuano mga kaguro. Cebuanong Pinoy na kagaya ko. So, mamaya po medyo mahirapan tayo pagka maghalo-halo na po tayo mga kaguro. Pero, syempre, happy lang. Masaya lang po. Dahil hapon na po, kailangan makaluto na tayo. Dahil insaktong 6 o'clock po ay magsindi na po tayo ng kandila at
Lagay po tayo ng pagkain po para sa mga nawawala or na bumanaw na po nating mga mahal sa buhay. Gaya po ng aking mga magulang, mga kaguro, ng aking kapatid na si ate, mga pamangkin, mga kaguro, mga tiya at tiyo, mga lolo at lola, ibinan po mga kaguro. So lahat pong kaluluwa, pinagdarasal po namin mga kaguro. Sana'y masaya na po sila sa piling ninyo, sa piling ng Panginoon, mahal mga kaguro. Ayan po, nagisa na po natin ang ating sibuyas at bawang. So ganun lang po, gisa-gisa lang po. Then kapag medyo brown na po yung ating sibuyas, ay ilagay na po natin ang ating baboy. Yung laman po na may kasamang taba. Ihuli po natin mga kaguro ay yung ating atay. Kasi yung atay po ay mabilis lang po siya maluto. Kaya unahin muna natin paggisa ang ating pork mga kaguro. Isunod na pan po yung ating atay at yung baboy. So, ayan na po. Kumukulo-kulo-kulo na po mga kaguro. Happy Halloween sa lahat! So, mag-ingat po tayo papunta sa mga pagdalaw natin sa sementeryo, sa libing ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na po. Kami po ay halos lahat po yung mga kamag-anak namin na namatay po, na pumanaw na po ay nasa Negros. Nasa Cebu din po yung iba. Meron po kami dito sa Malolos, yung aming tiya at tiyo, pati pinsan, mga kaguro. Meron kami doon sa Malolos Memorial. Ngayon po ay hindi po kami nakapunta kasi po may pasok. Dapat po kahapon ay susunduin kami ng 8 ng umaga ng aming pinsan para papunta doon sa Malolos. Kaso lang po ay may pasok po tayo. Ang pang-umaga po ay may pasok, may klase po. Pero yung panghapon ay wala na po. Kaya hindi po tayo nakapunta. Maybe next year na lang po. Punta kami ng Malolos para magsindi ng kandila. Kasi every year po ay doon po kami pagkaundas doon sa aming pinsan sa Malolos. Sa memorial po. So, ayan po. Brown na po yung ating sibuyas. Lalagay na po natin ang ating pork, mga kaguro. So, lagay lang natin. So, ito na po yung atay. Iniwan po natin mga kaguro. Inuna na natin pag-isa yung ating pork. Sa mga Cebuano dyan, luto tayo ng Valenciana. May nasamang atay mga kaguro. Okay lang. So, ayan na po. Pakuluin lang po natin. So, balik po ako mga kaguro. Habang kumukulo-kulo po ay lagyan natin ng kaunting asin. Ayan. So, haluin natin. Mas lalong masarap to mga kaguro dahil ginisa natin sa butter ang ating
baboy at itong ating atay mga kaguro. Atay ng baboy. So yan lang po natin na kumunti yung sabaw at saka medyo mag-brown na po ang ating pork. Saka natin ilagay ang ating atay ng baboy. Buksan natin mga kaguro. Ayan na. Laki ng takip mga kaguro. Patapak baka magbaksakan yung paa natin. Ngayon ko lang kasi ito ginamit mga kaguro. Itong tuwali na to. Pero matagal na ito nagagamit mga kaguro. Nagdalasang nagamit nito ng aking bayaw si Kuya. Ayan po. Medyo tuyo na po yung ating ginisa na baboy na laman at may tabang kasama. So, lagay na po natin mga kaguro yung ating atay. Yung atay po ng baboy. So, wag na natin isama po mga kaguro yung kasi medyo may sabaw-sabaw siya. So, tinamay ko na po mga kaguro kasi nahirapan ako magdakot pag may hawak kasi kasi kabila po kasi naghawak tayo ng sinakot ko lang sa kamay pero siyempre po always so ay so, ayan po yung kanyang katas mga kaguro. Hindi na natin sinali. So, ayan na po siya. Tutakpan natin mga kaguro. Pinapahinaan ko mga kaguro yung apoy. Kaso lang napatay ko kaya inulit ko ulit. Sinindihan ko ulit pero mahina po muna. Ilagay natin siya mga kaguro ng liquid seasoning. Liquid seasoning. Mahilig ako mga kaguro maglagay ng liquid seasoning sa aking mga niluluto. Okay, tama na po yan. Hindi kaunting tuyo. Kasi lagyan naman po natin siya ng sabaw mamaya para lumambot yung ating baboy. And then, ilagay na po natin mga kaguro itong ating green peas. 2 lata na green peas. Ayan. Tapos yung isa pa. Ayan. Haluin natin mga kaguro. Napakali po lutuin mga kaguro. Hindi na may pa. Meron lang po kayong panakot na mga nilagay ko. Pwede naman kayo maglagay pa ng iba po mga kaguro. Yung iba nilalagay ng seafood, hipon, tahong. Pero ako po pag magluto po ay ito lang po, baboy at saka atay. Pag nagluto ako ng Valenciana, mga kaguro. So, ulitin ko po, nabanggit ko na po ata yata dati. Natutunan ko po itong pagluluto ng Valenciana, ng Cebuanong Valenciana po mga kaguro, doon po sa aking
papa, sa aking father mga kaguro, at sa nakikita ko rin po sa aking pinsan na si Manang Ninit. Yan. So ayan po mga kaguro, nalagay na po natin ang ating green peas. So ayan lang po natin siyang medyo kumulo. At maya po ay lagyan natin siya ng tubig para po sa sabaw, para lumambot po yung ating karne. Lagyan na natin ng water mga kaguro para sa kanyang sabaw. Pero wag pong marami ha. Yung tama lang po na pantay sa karne. Ito po. Lagyan na natin ng tubig. Okay. So yan lang po. Ganyan lang po kadami yung ating sabaw. So hanggang maano na po siya, hanggang lumambot na po yung ating karne. Saka po natin ilalagay yung ating malagkit na kanin para po sa ating Valenciana. Try niyo po ito mga kaguro pagluto. Yan. So, wait lang po natin kumulo po ito mga kaguro. Lagyan natin siya. After na kumulo, ilagay na po natin ang ating Knorr cube. Habang kumukulo at pinalambot natin ang karne mga kaguro, naisip ko po na lagyan siya ng bell pepper. Kaya bili po tayo ng 2 bell pepper para mas lalong maganda tingnan po, makulay pag mayroong bell pepper ang ating Valenciana, at saka nagdagdag din po ng bango. So ayan po. Wait lang po, balik pa ako mga kaguro. Ito na po yung nabili nating bell pepper po mga kaguro. Ayan. Parang tinatawag po nila itong siling pari. Iba yun mga kaguro kung hindi ako nagkamali. So lalagyan natin to para pandagdag ng bango, at saka sarap din po mga kaguro, at pang dagdag makulay ang ating Valenciana mga kaguro. So tingnan natin ang ating Valenciana. Pinahinaan ko lang po habang pumunta ako bumili ng bell pepper po mga kaguro. So, medyo palakasan natin ng kunting apoy. Yan. Yan. So, lagay na po natin mga kaguro yung ating ito yung ating pork cube. Saglit lamang po mga kaguro buksan lang natin ito kasi di pwedeng magbukas ako ng isang kamay lamang kasi yung isa kong kamay ay nakahawak sa cellphone mga kaguro. So ayan po, buksan po muna natin. Saglit lamang po. So ayan po, nilagay na natin yung ating pork cube ito. Ayan, haluin na natin. Okay, at takpan natin ulit mga kaguro. Oops. Sorry po mga kaguro. Natagalan ako dahil po nung habang nagluluto ako, dumating naman po yung kumukuha sa yung aming platera po mga kaguro. Kasi yung platera naming luma ay binigay ko na po doon sa yung laging kumukuha ng basura dito po yung mga mga buti-buti po, yung mga bakal. Mag-ikot po sila lagi yung babae na may anak po, kawawa naman. Minsan po ay binibigyan namin ng pagkain. Kaya sabi ko sa kanya mga kaguro, kung gusto niya yung platera, pwede naman pong malagyan niyo ng mga damit kasi meron naman po siyang sa itaas, may mga pinto, tapos sa baba din po. So sabi niya, kukunin naman daw niya mga kaguro. Natuwa naman po siya mga kaguro dahil
lalagyan daw nila ng mga damit. Kaya ayun, ngayon po kinuha mga kaguro. So hirap na hirap silang ibaba kasi meron na pong bakal dito sa hagdanan. Kaya ang ginawa po ay doon na lang po sa balcony dinaan. Kaya natagalan po akong bumalik mga kaguro at nahinto ang ating pagluluto mga kaguro ng Balenciana. So ayan po, balik po ako mga kaguro. Bumalik na po ako sa medyo ilang minuto din po na nahinto po tayo sa pagluluto. So ayan po, pinakulo ko ulit kasi na po kanina pa po pinatay ko dahil doon sa ng platera namin mga kaguro na binigay ko po. So ayan po, pakuluin lang po natin ulit and then lagay na po natin ang ating yung ating malagkit na kulay dilaw na po mga kaguro. So bago po ito kumulo ng todo mga kaguro ay lagay po muna natin yung ating yung bell pepper po na binili natin. Lagay na natin ito. So yan na po, nilagay na po natin. At yung isang pack po na ito, pasas, lagay na rin po natin mga kaguro. So, nilagay na po natin yung isang pack na pasas. Yung isang pack po ay mamaya po natin ilalagay kapag ay halo na natin yung malagkit. So ayan po, patuloy po natin pakuluin mga kaguro. So takpan natin ulit. Mamaya itikman natin mga kaguro yung kanyang timpla at saka yung baboy kung malambot na po. Ayan, tikman na natin mga kaguro yung ating timpla. Okay, masarap na po, ang sarap. So lagay na po natin ang ating malagkit. Medyo po mga kaguro, medyo na padami yung sabaw natin sa pagsaing nitong ating malagkit. So medyo basa po siya pero okay lang. Madala naman mga kaguro. Hinaan po natin yung apoy mga kaguro. So ayan na, ilagay na po natin mga kaguro pero hindi pa tapos marami pa po. Kaya hindi ko na po kayo dadalhin sa paglagay po lahat dito. Balik po ako mga kaguro pagkatapos kong mailagay lahat at maghalo-halo na lang po tayo nito. Ayan po, haluin na natin ang ating Balenciana. Medyo mahirap po ito maghalo mga kaguro kasi hindi ko mahawakan yung kawali. So ito yung pamangkin ko kumakain ng tutong ng malagkit. Masarap kaya yan mga kaguro kainin. Ha? Sige. I-ano mo dito sa uso. Sa uso mo dito. Ito, dito. Okay. Hindi ako guluto. Haluin lang natin ng mabuti mga kaguro para yung nating baboy ay talagang lumasa dito sa ating malagkit mga kaguro. Tulungan nyo ako mga kaguro. Ang hirap pong gabaintan Ginoo o patawad. Medyo po kasi nakakangawit din po parang biko mga kaguro.
pag magluto tayo ng biko, so kailangan haluin natin ng mabuti para po pantay yung kanyang sa niluto natin para pang halo sa balinsyana, yung baboy mga kaguro at saka yung ating atay ng baboy. So tiis lang po mga kaguro, tiyaga lang po sa paghalo kasi ang paghalo ay kasamang pagmamahal mga kaguro para mas lalong masarap. Ito po yan mga kaguro, sa pagluluto ay kailangan mayroong pagmamahal para masarap po ang resulta. O, ayan, kita nyo po mga kaguro, ang ating Balinsyana, Cebuanong Balinsyana mga kaguro, or Balinsyana ng Cebuanong Pinay. O, tingnan nyo po mga kaguro kung gaano kadami yung ating baboy. Itong ating baboy po mga kaguro ay worth 250. Tapos yung ating atay ay 1/4 lamang po mga kaguro. So yung apoy po mga kaguro ay medyo mahina lang kasi baka tututong po siya mga kaguro eh. Oo, yung kinain natin kanina. Ay, hindi pa inano ni auntie mo kanina yan? Ba't nagtanong siya kanina, hindi pala niya inano? Ito pa mga kaguro, hindi nahalo. So, ano po mga kaguro, balik na lang po muna ako para mahawakan ko yung kabilang para maayos po yung paghalo ko. So, balik na lang po ako mga kaguro. Haluin ko po muna to ng mabuti na hinahawakan ko po yung kawali kasi mahirap po eh. Yan, ayan po yung ating Balinsyana pero hindi po gaano pa pong nahalo. Ito na po mga kaguro, nahalo na natin ang ating Balinsyana. Ayan, pinaano ko lang po, pinain-in muna kasi para talagang manunuot yung lasa niya sa ating malagkit. At saka para medyo matuyo-tuyo po siya mga kaguro. So ayan na ang ating Balinsyana. Balinsyana ng Cebuanong Pinay mga kaguro. Paborito ng mga Cebuano or ng mga Bisaya mga kaguro. Ayan, so ganyan lang po kami magluto ng Balinsyana mga kaguro. So, takpan po muna natin ito mga kaguro. Hindi na po pala natin takpan. Hayaan na lang po natin ganyan na pain-in po, mahina lang po yung apoy. Ayan po. And then, maya po ay haluin natin ulit para yung nasa ilalim, mapaibabaw naman. At saka yung nasa ibabaw, nasa itaas po ay mano naman po sa ilalim para pantay po yung kanyang lasa. Ayan, konti na lang po mga kaguro, konting in na lang po ay okay na po yung ating Balinsyana mga kaguro. So hindi ko na po kayo dinala mga kaguro sa paghalo-halo ko kasi hindi pwedeng maghalo mga kaguro na isang kamay lang kaya kailangan mo nang bitawan ko muna yung aking cellphone, hintuan ko muna ang ng camera para maayos ang paghalo. So, ayan na po mga kaguro, ang ating Cebuanong Pinay na Balinsyana mga kaguro. So, ayan po, maraming salamat po mga kaguro sa panunod ng aking vlog. Thank you sa oras mga kaguro and God bless. Happy Halloween!